Okay, mabilis na update lang sa BTC habang nagtatrabaho. Kasi nakakita tayo ng ano no, ng push up sa BTC ngayon. So medyo magulo no, marami tayong drawing pero mamaya babalik natin 'yan mamaya. So nakaabot na tayo ng ano no, ng 50k area. At isa to sa mga ano no, sa mga some sort of confirmation na magkakaroon tayo ng bull market. Okay? So medyo bumababa na ang probability ng ano ng ng possible na bear market pa rin. Medyo tumataas ang probability ng bull market, which is napakagandang ano no, napakagandang sign for the BTC, for BTC para rin sa mga ano no, sa mga traders din at mga long holders no. So napakaganda. Medyo marami tayong possible na maabangan na bullish news, good news no, para sa BTC. Okay, so paano natin malalaman kung may possibility tayong magkaroon ng bull market? So, ito no, yung umpisa no, yung update natin last time na hangga't andito tayo sa ilalim nitong white line na to, eh medyo may possibility pa rin na bearish tayo. Okay? Ngayon nakapag-breakout tayo, bumababa na ang probability ng pagiging bearish. Okay? Bumababa. So, bakit? So, meron tayo dito no na some sort of target na 1 point ang C wave no, ang target niya 1.272 pero pag umaabot tayo ng 1.618 pwede pa rin siyang C wave. So ito kailangan lang natin tandaan, pwede pa rin siyang maging C wave pero na-unlock niya ang probability na magkaroon ng third wave, which is maganda for the bulls yun Okay, so ganito pakita natin naka-reach tayo ng 1.618 no? Okay, di actually perfect no kasi 5386 to pero dapat nasa bandang 5500. So may possibility pa tayong maka push up pa na unti pa. Pero sa shorter time frame to so meron pa tayo isa pang malaking sign na may possibility may third wave tayo. Okay? So ito kailangan natin tandaan na may possibility pa rin maging C wave to. Isa sa mga target ng C-wave ang 1.618. Ang problema lang higher high tayo. So ang only way sa shorter time frame para maging C-wave to ay ganitong klaseng correction. Correction na lang, hindi na siya dump, no? Hindi na siya ganitong klaseng dump na babagsak tayo na matindi na hanggang lower lows, hindi na ganun most likely sa shorter time frame. So paulit-ulit yung sinasabi sa shorter time frame kasi mamaya sa daily may papakita akong mas bearish pero generally bullish tayo, okay? Generally bullish tayo So, kung matatandaan nyo, medyo mas bias ko ang bearish pero medyo nag-flip bullish na ako kasi binibigyan na tayo ng BTC market na okay. Nagkakaroon tayo ng higher probability for bull market kasi nakaka-reach tayo ng mga important levels para sa impulse wave theory, okay? So, ito alisin ko lang tomata since hindi tayo nag-reject. So kahapon may pinag-uusapan tayo dito sa bandang 1 hour ba yun? Na possible tayo mag-long dito no kapag nasa ilalim bullish, kapag nasa taas bearish, no? Makikita natin dito, napag-usapan natin dalawang top dito, possible mag-long at baka maging breakout trade pa kung maglo-long kayo dito no. So nangyari nga no, naging breakout trade pa para sa mga nag-short dito stop loss lang lagi no kasi hindi natin magagaranti kung saan siya magre-reject. So, malalaman pa natin kung saan siya magre-reject kasi nag-breakout tayo ng 1.272. Yan, nag-breakout tayo. Ang susunod na target na after ng 1.272 most likely 1.618 na. So, mapapansin natin kung saan tayo tumatambay sa ilalim ng 1.618. Okay? So, ganun lang siya. Kung gusto nyo ma-check kung bakit biglang nagbe-break, no? Makikita natin, malakas tong candle, no? Itong volume na to, no? Makikita natin ang volume ng break na to malakas, ang sumunod mas malakas, kaya malalaman natin na meron tayong successful breakout dito pa lang may successful breakout agad tayo na strong volume. Makikita natin meron tayong volume spike dito exactly dun sa etong uusog natin ganyan yan dito sa candle na to no. So ibig sabihin meron tayong higher targets. Okay, so kaya tayo nag-i-stop loss dito. Makikita natin may retest pa tayo May retest tayo, then pump. Okay? Kaya importante may stop loss kung nagte-take positions tayo. Okay?
So, ang trading idea natin kahapon, long dito, short dito, stop loss lang sa ilalim. Ito, no, nandito pa yung drawing ko, no, stop loss. Tapos ito most likely stop loss dyan. Okay? So, makikita natin, retest pa, no, then push up. Okay? So, ano nga ba pinag-uusapan ko? Nakalimutan ko na agad. Medyo distracted ako sa trabaho ko rin. Hindi ako makapag-concentrate na maayos sa BTC, no? Pero etong galaw na to, no, nasa 1.618, pwede tayo maka-expect dito, no? So medyo na-expect ko na mangyayari to, no, na medyo magdadamdam tayo dito or mare-reject tayo dito sa mga area to. Malakas na psychological level ang 50k. So makikita natin dito kung saan ang mga candle closes, no? Exactly dito sa 50k, no? Wala pang exact number na lumagpas tayo na lagpas sa 50k, no? 50,016 siguro 'yan. Pero generally 50k lang 'yan. So malakas sa psychological level ang 50k. Pwede tayo maka-expect ng wick up diyan. So wala tayo actually ditong malaking resistance maliban lang sa psychological level na 50k. Okay? Ang pinaka-target niya ay itong area to. Para sa wick up most likely. Para sa wick up So hindi pa tayo actually 100% nakaka-wick up ng todo dito sa mga to. So may possibility pang mag-wick up ulit yan dito tsaka lang babagsak. Okay? So ito ang isa sa mga final push para sa bulls. Ibig sabihin, after mag-push up nito, most likely magko-correct to. Correction lang to, kakalabasan na correction lang bago mag-pump ulit. Okay? Ibig sabihin, mas maganda yon kasi hindi na tayo nakakita masyado ng magre-reject din yung mababang dump, no? Ang dump nito most likely maliliit na lang. Okay? So ganun ang ma-expect ko, no? So sa mga susunod na araw, possible pa mag-wick up dito bago mabagsak ng mahina, then isa pang push up, no? So titingin tayo sa daily kung may possibility pa ba ang mga bears. Ang mga bears, no? Sorry, medyo may sumasabit sa lalamunan ko kanina pa to. At nakalimutan ko kumuha ng tubig. Pero anyway, so meron tayo dito, no, na possibility. Actually parang parang expanding wedge rin to, no? May possibility parang microphone pattern to. Pero may mga microphone pattern tayong 1, 2, 3, 4, 5 then magpo-push up to, no? Magpo-push up ng higher high. May mga ganun tayong klaseng microphone patterns. Megaphone pattern, sorry, microphone tuloy. So dito, no, alisin muna natin itong mga drawing na to. Yan. At titignan natin ang fib extension natin mula dito sa ilalim. Actually zoom in tayo na konti. Yan. Napipindot ko na naman yan. So dito sa low na to, mapipinput natin, hindi natin sure. Yan. Papunta dito sa high na to. At yung first wave. At dito sa ilalim. So, saan natin makikita ang 1.618? Exactly dito sa rejection, no? Exactly sa rejection. Which is napakagandang sign yan for bulls. Bakit? Kasi meron tayong impulsive move dito. Impulse 1, Impulse 2, Impulse 3. Okay? May possibility tayo na meron tayong Impulse 3. Napakaganda nun. So ang may expect natin, ang susunod dito, magkakaroon tayo ng correction, hindi natin alam kung gaano kalaki. So may expect ko siguro mga ganto lang na correction. Baka bumalik tayo ng 40k siguro. Then isa pang higher high. So ito lang yung problema dito sa higher high na to, no? Meron tayong 5 wave structure dito na hindi higher high sa ETH. So bawal tong 5th wave na to na mas malaki sa number 3. Okay? So ay lang yung problema natin. So dalawa lang ang way para maging ganito. Either meron tayong malaking super cycle na bullish move. Meron tayong 1, 2, malaking number 3, malaking number 4, malaking number 5. O kaya dito papasok yung mga bearish move, no? Na baka etong push up na to some sort of di natin masasabi kung kung B-wave to, no? Or baka sabihin natin teka lang so kung meron tayong A-wave dito, may potential tayong B-wave. Ito medyo malabo na mangyari to kasi ang B-wave dapat 3 waves lang.
Okay, so meron pa tayong potential lower low dito. Pero problema dito, itong 1, 2, 3, 4, 5 na to, bawal sa B-wave. Okay? So, only way na maging B-wave to kapag meron tayong parallel channel dito na sinusundan. Na ganyan. Ganyan. O, ayusin natin ha. Naka-regular chart pa tayo. Logarithmic chart. Yan, logarithmic chart. Ayusin lang natin to ha. Yan, meron tayong some sort of leading diagonal na potential na mangyari. So, ma-expect ko ganito. Ending diagonal. Na, o tama ba to? Ending diagonal ba to? Ano ba tawag dito? ABCDE na, ano na, triangle wave pala. Sorry, ganito. Na, A, B, C, D, E, then magdadump. So, ito na lang ang nag-iisang bearish na possible mangyari para sa mga bears. Para sa mga bears, ha? Ito na lang ang nag-iisa. At mas maganda to for the bulls kasi meron pa tayong higher high. Okay? So, hindi pa tayo magiging bearish until ma-reach tayo ng mga bandang ATH pa. Which is napakaganda, no? So, etong push down dito, potential for longs. Okay? Potential for longs, no? So, ang maximum niya most likely mga bandang 35k or mga bandang 40k, no? Dito sa mga area to. So maganda for the bulls. Isa pang potential for the bears. So tinitingnan natin yung yung mga probability ng bears na kung may possibility pa bang mag bear market pa na kasunod. Hindi natin sure pero titingnan natin yung itong fib extension natin. Nakaharang na naman tong negative sign. Ito. Teka lang nagsuspasm yung yung kamay ko. Ma-pinpoint ba natin? Yan. Tapos ito. Ganyan. 1 fib sa logarithmic. No? 1 fib sa logarithmic. Kapag ang 1 fib nare-reach sa logarithmic to so meron pa rin tong potential ABC correction sa longer time frame naman. Longer time frame. Okay? Pero sa ito regular chart na-reach tayo ng 1.618. Okay, ayusin natin itong itong yan. Mas most likely dito yan. Okay? Ayan, mas maayos na itsura. Na-reach tayo ng 1.618 which is nag-unlock ng third wave. Pero at the same time, sa regular chart, para masabi natin na wala na tayong ABC correction sa longer time frame, na ganito A, B, C, kailangan lumagpas tayo dito sa 1.618. Okay? So most likely dapat ang target niyang sunod etong 52k, sorry. 52k. At least maka-reach siya ng 52k. Then mawawala tong potential ABC correction na to. Okay, mas maganda kung mag-close above siya, no? Wag lang wick up, no? Wag wick up. Close above talaga. Nagaganto tayo. Close above. Okay? Para ma-confirm natin of some sort na wala na tayong ABC correction dito sa longer time frame, which is napaka-bullish nun. Okay? Napaka-bullish. So sa ngayon, kung tatandaan natin na ang C-wave, ang mga targets niyan 0.618. Ito ang una. So makikita natin kung saan tayo tumatambay. 0.618, tumatambay tayo dito. Ang sumunod na target dyan, 1 fib. Lumagpas agad tayo. Ang susunod na target niyan 1.272. Ito. So mapapansin nyo kung saan tayo tumatambay sa 1 fib at 1.272 area. Dito tayo tumatambay. Nagiging support ang 1 fib. Okay? Then ang susunod na pinaka-last target ng C-wave pero mas bullish na or more like ma-unlock ang bullishness kapag naka-reach tayo doon kasi may possibility na maging third wave yun kapag umabot na tayo na 1.618. Pero pwede pa rin siya maging C-wave. Okay? Para mawala ang probability ng C-wave, kailangan lumagpas ng pump sa 1.618. Mas lalong tataas ang probability ng bull market kasi sa third wave, 1.618 and above ang pinaka-target ng third wave. Ang pinaka-target ng C-wave, 1.272, maximum of 1.618. Maximum ibig sabihin, hindi na pwedeng lalagpas pa ng 1.618. So kapag nagkaroon tayo ng close above dito, nag-close above tayo dyan sa 1.618, kaya ako sinasabi, kailangan mas maganda kung close above kasi pwede pa mag-week up yan. Hindi naman perfect ang market.
at magko-close below 1.618, pwede pa rin ma-consider yun as C wave. Okay? So kailangan close above, ha. Makakita tayong close above. Then, yun nga, ang maximum ng C wave 1.618, pero madalas 1.272 ang pinaka-target niya. Okay? So nag-aaron tayo ng medyo paghina sa bears at mas malaki ang chance ng bulls sa ngayon. Okay? Napakaganda nito, no? Expect tayo sa mga susunod. So ito, no, 1.618, hindi natin sure kung gaano kalaki ang correction na gagawin nito. Pwedeng malaking correction na agad to at medyo magiging balimbing ulit tayo dyan. Medyo magiging balimbing na naman yung TA natin kasi parehas number 3 or letters yan. Etong push up na to. So dito yung isa sa mga biggest critical points na masasabi natin, okay, hindi na ako masyado bearish, pero at the same time medyo nagiging bullish na rin ako, no? Ang kakalabasan ng idea natin dito. Okay? Mapapansin natin ang alts natin hindi ganong kalakasan ang push up kasi yun nga, ang sinasabi ko, no? Wala pang confirmation of any sort na magbo-bull market na tayo agad-agad, pero mas malakas na ang indication na possibility of bull market. Mas malakas na yung indication, ha. So ibig sabihin, etong mga alts natin nag-iingat pa ng onte kasi meron pang case for the bears para sa longer time frame. Sa shorter time frame medyo wala na. Okay? Medyo wala na unless yun nga yung mas macro scale na galaw ni BTC ma-overlap niyo yun. Mas importante ang macro scale kaysa sa micro scale. Okay? Mas importante ang longer time frame kaysa sa shorter time frame. So pwede niyang ma-overlap yung mga ginagawa ni BTC shorter time frame kapag gumalaw siya sa longer time frame. So makikita natin, no, higher high na si BTC. So andito na si BTC, no, mga banda dito. O yan, higher high. Ang alts natin almost walang galaw, hindi pa nag-higher high. So mapapansin natin medyo nag-iingat ang alts, no? Nag-iingat ang alts. Si BTC nagpapump pa rin, no? Pero at the same time naka-reach siya ng maximum target na possibility of para sa probability ng bear. Sorry, yun ang gusto ko sabihin. Okay, so masasabi ko etong area ng BTC, no, etong 50k area, 50k hanggang 5500, ito na yung last decision point. Okay, any higher dito, bull market to most likely. Pag nag-reject tayo dito, okay lang. Pag nag-reject tayo, okay lang. Mag-aaro pa rin tayo ng case for the bears na baka may C-wave tayo sa longer time frame. Ang problema lang doon, mas mababa na ang probability nun, which is maganda for the bulls, no? Ang good news dito, naka-reach tayo ng 1.618 for third wave. Magandang news yun for the bulls. Ibig sabihin, correction ang gagawin na dump, then isa pang pump. Okay? So wag niyo kakalimutan din yung yung potential na anong tawag dito? Na itong malaking to, no? Yan. Tsaka ito, no, sa logarithmic chart. Ay sila natin, ha. Yan. Tsaka to most likely mali to. O, tama pala. Yan, wag niyo kakalimutan to, ha. Kasi meron tayong mga type of correction na triangle wave correction, no? Meron tayong A, B, C, D, E, at ito ang magiging bull market natin na baka mag-triple top tayo dito. Okay? At kakalabasan, may isip ko baka hindi ganun kalakihan ng pump ng alts dyan ang kakalabasan, no? At baka doon pa lang tayo magkaroon ng mas malaking bear market. Okay? Kasi pwede nating masabi pa rin to na A, B, C correction na flat correction. Pwede pa rin mangyari yun. Pero napakalayo pa nun. Okay? So sa ngayon, ang pinakagalaw ng BTC, kung babagsak man tayo dito, hindi tayo mag-overlap dito most likely. Yan, hindi tayo mag-overlap dyan. Makikita natin ang D-wave dito, no? So bullish pa rin yun. At ang kakalabasan, meron pa tayo isa pang push up, either retest ng ATH or baka di natin sure kung mag-higher high ba to, no? Kasi meron tayong sinusundan na parallel channel dito. May susundan tayong parallel channel na may potential of B wave, no? Meron tayong A, B, C. So
ayun nga yung sinasabi ko, no, ang B wave dapat tatlong waves lang, pero pwede siyang maging gantong klaseng wave kung ano siya, no, triangle wave type of correction, no. To triangle wave, corrective structure tong ABCDE. Okay, so iingat tayo, ah. Yung isa naman, kapag sobrang bullish, kaso parang hindi ko sure kung pwede bang mangyari, no? Kasi ibig sabihin ganito ang itsura niya na. So meron tayong one wave, two wave, higher low, sorry. So dito natin makikita yung mabe-break niya ba tong B at D. So most likely sa D lang ang break niya at hindi na siya magbi-B. Mga ganyan siguro. Then isang malaking third wave. Aabot agad to ng mga 250k kung saan man yan, or baka mga 500k, ganyan. Malaki tong third wave ang kakalabasan. Okay? Ang medyo hindi ko lang sure kasi, no, kapag ganito ang ginawa, no, parang may kulang dito sa cycle na to, no? Parang may kulang, or at least dito sa cycle na to parang may kulang. Okay? At baka dito lang, di natin sure, di natin masasabi, medyo speculation na lang to. At mukhang dito niya binawi, no, ang pump neto, no? Kasi ang pump dapat neto mas mataas to, most likely dapat, kung hindi tayo nagkakaroon ng some sort of inflation dito, no? So ang kakalabasan, baka dito tayo makabawi, no? Speculation lang yon. Okay, pero sa impulse wave theory, may possibility na first wave tong buong ABCDE na to, or tong 1, 2, 3, 4, 5 na alternative na wave count. May second wave, then third, fourth, fifth dapat ang galaw niya. Okay? So mag-aabang tayo dito sa mga ito sa prices ng 50k, no, itong 50k. Pwede tayo maka-expect ng some sort of rejection dito. Nakakita na tayo ng mini rejection, no? Nakakita tayo ng mini rejection dito. Mini rejection. Pero hindi pa natin masasabi. So, isa to sa mga sa mga masasabi nating biggest pit stop para sa BTC, kasi meron tayong psychological level 50k. Meron tayong 1.618 na 5100 hanggang 5500 sa bigger time frame. Meron din tayong 5500 hanggang 5700 sa shorter time frame na target din. So ibig sabihin, ang daming confluences sa 50k area, or basically 5500 area, na marami tayong resistances doon. Okay, so kaya tayo nagpipit stop dito, ah. So iingat tayo sa ngayon. Ang pinaka aabangan natin dito, meron tayong potential of correction lang sa shorter time frame. Pero hindi ko masasabi kung anong susundan niya. Kung ang susundan niya ba itong malaking to, ang susundan niya ba itong gantong klaseng ano ba tawag dito, sa regular chart, gantong klaseng correction na meron tayong ganyan 1.618 na rejection, then ang kakalabasan niyan, magkakaroon dapat tayo ng some sort of malaking type of correction dito. So babalik tayo na mga, ganun din pala ang target, no? Mga bandang 40k area to, dito sa mga area to, or dito sa mga area to, at dito sa 618, no? Dito sa golden pocket natin ulit, no? May possibility yan. Or kung mas malala, at etong pump na to, na-reach tayo ng C wave at hindi tayo mag-higher high ng 5500 area, kasi kailangan lumagpas ng 5500 to, no? Mag-close above ng 5500 sa 1.618 para masabi natin confirm na bull market na talaga. Kasi ang third wave nagko-confirm ng bull market yon. Okay? Since hindi tayo makakakita pa na lumalagpas tayo ng 5500 sa longer time frame, na-unlock ng third wave, which is bullish, pero hindi pa natin 100% guaranteed na nako-confirm na natin na bull market na talaga. Pero tumataas ang probability na bull market na. Okay? Hindi ko pinagkakailayan na mas mataas na ang probability ng bull market. Kasi nakaka-reach tayo na 1.618, which is third wave to. At sa bull market lang nagkakaroon ng third wave. Okay? Sa bull market lang, sa mga bear market or sa mga correction, C wave ang tawag doon, C wave. Okay? So ito ang C wave. Ito ang maximum na price ng C wave. Hindi na pwedeng umangat diyan. Okay? So importante ito. Kasi ito yung maximum price ng C wave. At the same time, pwedeng third wave.
So, nasa ano tayo? Nasa limbo zone tayo, kumbaga, yung pagitan ng heaven and hell. Kumbaga, nasa ano tayo, nasa linya tayo kung saan tayo aapak, sa heaven or hell, sa bulls or bears. Okay? So, para masabi natin nasa heaven na tayo, kailangan natin lumagpas dito. Kapag hindi tayo nakalagpas, okay pa, nasa hell pa rin tayo. Pero pwede tayong makapunta dito, no? Kasi magko-correct lang tayo dito, or kukuha ng supply, kukuha ng camping kit dito para makalabas ng hell at pumunta ng heaven, no? Kumbaga, kung analogy, no? So, ayun ang pinaka-aabangan natin na potential movement. Ito, no? So, ando doon na tayo sa extreme level, sa mismong borderline ng magbo-bull market na ba o magbo-bear market pa rin ba. Okay? So, napakaganda nito, no? Meron tayong progress for the bulls. Okay? So, ayun siguro update natin. Tignan natin ang DXY at ganun pa rin ang DXY. Medyo nagpapump ulit siya, kaya most likely si BTC ay nagpapahinga na onte. Nagpapahinga siya na onte, no? Kasi si DXY nagpapump. Si S&P 500 medyo pulado rin ng onte. So, oras ni DXY ngayon. So, most likely si S&P 500 at si BTC magpapahinga na onte, no? So, to be expected yan kasi meron din tayo 1.618 dito. Okay? So, ilang siguro update natin. Masasabi ko, no? Kung magbo-bull market tayo, abang na kayo sa alts. Kasi si alts, no, napakahina pa, no? Hahabol yan si alts kapag papalapit tayo ng ATH or papalapit tayo sa ending ng bull market ni BTC. Kasi ang gagawin yan, pa-start pa lang ang mga alts ng bull market nila, no? Pa-start pa lang, or yung basically ang tawag ng mga tao, ang alt season. So, magro-rotate ang pera pa dyan sa BTC muna. Then kapag medyo nagpapahinga na si BTC sa mga extreme levels ng bull market, doon pa lang tayo makakita ng paghabol ni alts ng medyo matindi-tindi, kasi maglilipat yan ng yung mga tao dyan, maglilipat from BTC to alts, no? Doon tayo makakahabol sa alts, no? So, etong mga to, no, magkakaroon tayo ng good reason, decent probability na mag-accumulate sa alts. Okay? Kapag lalo na nag-break tayo ng 5,500 or basically 5,700, no? So, ay lang siguro update natin. Ingat sa trades at GG's Boys.